Hello there! Ayan. So, today magtatanim po tayo ng mga beans. So, napansin ko yung mga beans talaga ay maganda siya kapag medyo malamig yung panahon at medyo nag-i-struggle na siya pag during the height of summer. Lalo na itong mga peas. Ayan, katulad nito. Ayan, green arrow. Tsaka, ayan. Tapos, itong snow pea. Ayan. So, nag-struggle talaga sila. Tapos bumalik yung sigla nila nung fall na, nung lumamig-lamig na, no? So, ayan po. So, ito talaga dapat ay tinatanim during medyo malalamig. So, early planting tayo, no, or seed sowing tayo indoors para nang sa ganun, pag medyo okay na ang panahon sa labas, like mid-May, pwede na siyang ilipat or i-transplant doon sa labas. Pero sa ngayon, meron pa rin kasing mga days na nagne-negative tayo, so hindi talaga pwedeng magtanim pa sa labas. So itong mga ito naman, kahit during the height of summer, pwede siya, kaya lang syempre medyo humihina na yung production niya, lalo na yung sa pamumulaklak. So, pagka maganda ang panahon or medyo malamig-lamig, ang daming bulaklak niya. Hence, maraming napoproduce na bunga. So, pagka sobrang init na, nagpa-flower drop na siya, therefore, wala na rin siyang masyadong naibubunga itong mga to. Pero kaya naman yung mga yan, na mag-produce during summer. Yun nga lang, sabi ko nga, medyo hindi na ganun ka productive siya. So, meron tayong, ayan, ito, gusto ko to, di ba? Ang ganda. Pangarap ko sana may trellis na arch trellis, tapos, kumbaga, ano siya doon, gagapang siya doon, no? Tapos, ayun, pwede kang pumunta doon sa ilalim noon and mamitas. So, ganyan, ayan, oriental yard long. So, ito yung sitaw natin, das rattlesnake bean, mixed bean. Etong ganda na to. Noong nakaraan yan yung mixed bean ko. Ganda niya. Tapos Maxi Bell Haricot, para siyang French beans. Yung maninipis lang ba? Para lang siyang, sinipis lang siya ng pencil, no? Pero ito masarap to for fresh eating. Yan sa mga salads. Tsaka ang beans talaga dito kapag nasa western country ka, gamitin yung mga beans. Tapos pwede mo siyang i-freezer para nang sa ganun magamit mo siya during winter time. Ito, ayan, Jacob's Cattle Beans. I believe ito yung mga binibake na beans. Ayan, mga binibake na beans ito, no? Kasi ganun din dito, source ng protein and carb yung mga baked beans dito. So, ayan, mga shelling siya. Tapos, ito ay pole bean or umaakit siya. So, meron din tayo niyan. Tapos, ito maganda din yung firm din to, no? Pero parang, itong maganda, yung contender bush. Ayan. Ang daming mamunga na to. Tapos ang tataba pa niya. So, ayan ang ating gagawin. And this one as well. Ito ay masarap din ito. Kaya lang parang hindi siya ganun kadaming mamunga compared doon sa contender beans. Parang pareho siya nung violet, no? Sa dami ng production in terms of production. Pero itatanim natin yung tatlo na yan para magandang tingnan yung ating harvest. So, ayan. Yan po ang start natin. So, ayan, nakapag-start na ako ng mga ilang So, ito yung ginawa natin, di ba? So, this is not biodegradable. Gawa lang ito dun sa mga grocery bags, no? Pero, ang gusto ko lang din dito, pwede naman kayong gumamit ng mga material like that. Siyempre, tatanggalin nyo naman yan pag tin-transplant niyo. But, yun nga, hindi naman kailangan bumili kayo ng mga pots katulad nito. Lagi, every time na kukulangin kayo, merong mga material na pwede nating gamitin. Like this ones, Ayan, so tinahilang yan or sinunog yung gilid niya. So, ayan, tataniman ko yan ng mga iba't ibang peas and beans. Ayan, So, ito, naka-ready na din yung ating taniman, yung ilang cells natin na yan. So, ito nga pala ay mga, what do you call this, it's not, para siyang Brussels sprouts. Ayun. Ang nasa isip ko kasi ay repolyo. Yung kasi term ko sa kanya. Brussels sprouts ito. Tapos yung isa ay purple broccoli. No? So, magkakamukha naman din sila. So, kailangan talaga meron kang pangalan nito, tags para hindi magsasama-sama yung iyong mga Lalo na kung ibebenta mo, this kasi is intended for selling, kaya nilalagyan natin talaga ng ng tags niya. Tapos ito naman yung mga micro tomatoes ko, nilipat ko na din para makalaki din sila. Ayan, ang dami na nila. Tapos ang dami pa dun sa labas. Medyo na-overwhelm na rin ako. So, kailangan ko lang tong isow para
para simula na tayo doon sa pag-germinate sa kanila nang meron naman tayong masimulan, no? So, sa ano ng mga seeds, of course, so doon sa mga talagang gardener, alam na to, no? Yan. Mga pala, in-order ko yan sa MI Gardener. So, parang, ano lang to, $1 each, itong mga packet nila. So, of course, ito ay mga hindi GMO. Yan. Yan ang itsura niya, no? Ganyan. So, maglalagay tayo ng dalawa each pot para sure na merong tutubo, diba? Ayan. Ayan. So, ganun lang din sa iba. Tapos, medyo ipipress down natin. Tapos, itong mga to, ang gagawin ko sa kanila is meron akong heat mat. So, doon ko siya ipapatong. Lalagay ko siya sa container na may heat mat. Nang sa ganun ay mag-encourage siya ng germination. Or kung ayaw nyo naman, pwede nyo itong isoak sa medyo lukewarm na water for like 1 hour, ganun, para medyo magising-gising yung ating mga seeds, no? So, ayan. Pinulang pa ng isa. Ayan. Dito ang saya-saya talaga ng summer. Isa yan sa highlight, no? Kasi from winter time na walang nagagawa ang mga tao, lamig-lamig, di ba? Ayan, sa summertime, pwede ka nang maglalabas, magjo-jogging at mag-garden higit sa lahat. Okay. Isa sa pastime talaga ng mga tao dito is to garden. Ayan, o di ba? Ganda-ganda, no? Tapos dito lalo kong na-appreciate na marunong ako mag-garden or meron akong hilig sa pag-garden kasi medyo mahal ang mga bilihin, no? Lalo na yung mga gulay-gulay. Kaya kayo ay mag-garden na din. Ito ang ating ilalagay dito. So, Blau Shockers. Blau Shocker peas. Ayan. Yan ang ilalagay natin sa kanya. Or, ano pala yan? I think sunflower ilalagay ko dito. So, ang paglagyan natin is ito. Oops. Yan. Ayan. Ayan ang ating ilalagay. So, ito ay gawa sa parang cardboard siya, no? Yan. So, mga dati na yan na dito, hindi lang nagamit ng mga nakakaraan. So, yan, maglalagay naman tayo ng ganito ang piece, no? Ayan, ganyan siya. Maglalagay tayo ng 3 sa isang butas. Ayan, may damaged, no? But that's okay. So, itong ating seedling tray ay ayan, pagtatluhin natin. Tapos kapag time na na natin siya, na ita-transplant na natin, pati na itong container, ita-transplant na din natin yan, no? Kasi biodegradable naman ito. So, it's made from paper, syempre. Naman yan. Absorb naman yan ng lupa. Yan. Tapos, gusto ko ng maraming ganyan kasi na-enjoy din ng mga bata yan, no? Yung mga ganito. Tapos, it's important to also show them kung paano mag-grow ito. Kasi, that will develop their love for gardening as well. Kasi nga, of course, ang gardening ay isa naman yan sa, I think, no, basic human activity. Dapat, no, everybody knows how to plant their own food. Kasi, diba, sa panahon ngayon, yun nga, ang mahal na ng mga pagkain. So, isa ito sa mga pwede mong gawin para ma-alleviate naman yung stress sa financially. No? Ayan, pwede kang magbenta ng mga, ng mga seedlings mo. Like ako, ito, yung gagawin ko is magbibenta ako ng mga seedlings. So, ayan. So, dapat, no, as soon as natapos nyo na yung isang, ay lagyan na ninyo sana ng tag. So, ako, reference na lang. Ayan. Itong video na to, mamaya babalikan ko.
So, ayan. For this one naman, itong Oregon Giant Tea. Ayan. Ito yung masarap talaga. Chicharo. Diba? Chicharo. So, medyo malaki-laki siya. Ayan. Gawin kaya natin na dalawa lang per, kasi yung isa medyo maliit eh. So, ito, okay na yung dalawa, I think. Ayan. Aha. Tapos, ito, gustong-gusto ng mga bata to na fresh. Pupunta sila kasi matamis daw, no? Ayun, nakakatuwa na kahit pa paano na-appreciate ng mga kids yan. And then, ayun, balik tayo sa mga buting na idudulot ng gardening. Also, very therapeutic din ng gardening, no? Kasi talagang, alam mo yon yung um, nakaka-empower. Nakaka-empower siya in the sense na you know how to grow your own food. Diba? Ano man ang mangyari, ano mang delubyo ang maganap, ay mayroon tayong ganyan. Tsaka, nanonood ako ng Walking Dead, isa sa mga ano talaga nila is yung food production. Pagka yun na ang may problema, doon na sila nagkakaroon ng, ng, ng struggle talaga. So, kaya talagang ito ay, kumbaga sa human survival, kailangan ito, no? Ayan. And then, so we're done with that. And ngayon, yung sunflower naman after. So, ayan po ang ating maikling video about sa pag-sow ng mga beans and peas. Ayan. Sana po ay na-encourage kayong magtanim and God bless as always.